Yo, what's up mga iPuff? It's me, James Puff, at ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ay isang kit na nanggaling sa Geek Vape. Yun na yung L200 Classic Kit. So, pinadala sa akin to ng Geek Vape para gawa ng review dito sa channel natin. Pero bago natin simulan tong video na to, promote ko lang yung second channel ko, James Puff Vlogs. Diyan ako nag-upload ng mga videos ko dito sa Japan. Meron ako mga bagong uploads dyan. Sana supportahan nyo rin mga iPuff. And pwede nyo na rin ako i-follow sa TikTok. I-search nyo lang is James Puff. Lahat ng mga link is nasa description box. Alright, so bago ko simulan tong video na to mga iPuff, gusto ko lang sabihin sa inyo na minsan nagkakaroon ng delay yung paggawa ko ng video, minsan hindi ako nakakapag-upload, kaya katulad ng mga nakaraang linggo dahil nagkaroon ako ng violation sa YouTube policies. So yung content kasi natin mga iPuff is for adult kasi alam niyo naman, etong vape din. Meron akong onting mga babaguhin sa paggawa ko ng videos kasi meron sila mga policy na minsan meron akong hindi pwede ipakita lalo sa mga minsan na nakasulat sa box. So marami akong kailangan iwasan pa ulit na gawin. And yun ako mga iPuff, quick specs lang muna tayo dito sa device natin. So ang L200 Classic Kit mga iPuff is powered by dual 21700 battery. Pwede rin natin siya gamitan ng 18650 dahil meron siyang kasamang adapter sa box. Then pagdating naman sa atomizer natin mga iPuff is meron siyang 6 ml ng e-liquid. So Geek Vape Z ang kasama natin sa kit. And isang cloud check muna tayo bago tayo mag-unbox. Alright, so ito na nga yung box ng ating L200 Classic Kit or Aegis Legend 200 ng Geek Vape. So sa may harap ng box natin, mayroon tayong picture ng device natin dyan, brandings din. Hindi ko na ipapakita yung buong box natin mga iPuff dahil nga baka isa yan sa violation ko. So masanay na kayo. Sa loob ng box, mayroon tayo isang user manual, warranty card, warning card, USB Type-C charging cable, isang spare bubble glass para sa ating Geek Vape Z, spare 810 drip tip, then mga o-rings, dalawang 18650 adapter para sa battery, isang spare Geek Vape M series coil na mayroong resistance na 0.2 ohm. Pwede natin siya i-fire ng 70 to 80 watts Kantal A1 mesh coil. So ganyan siya sa ibabaw, tatlo siya mga iPuff. Then isa to sa mga coil ng Geek Vape na talagang paborito ko, sobrang lasa niya. And then makikita nyo, tatlo yung coil natin sa loob mga iPuff. Then dito sa mga space niya, ayan, naka-open lang siya kaya talagang madali mag-sink in yung juice natin sa loob. Ayan. Meron tayong butas na open yung cotton natin dyan. And dito sa baba is yung air hole natin. And since kit nga to mga iPuff, meron tayo kasamang atomizer sa kanya which is yung Geek Vape Z. And nagawa ko na to ng review mga iPuff para lang dito. Meron akong video na para lang dito. Basta i-search nyo lang yan, Geek Vape Z. Dugtong nyo yung pangalan ko kung gusto nyo mapanood. Kaya dito sa video na to, isang mabilisan lang tayo sa kanya. So yung atomizer natin o ang Geek Vape Z is merong 6 ml ng e-liquid capacity. Malaki na yung mga iPuff. At syempre yung atomizer natin is malaki rin talaga. So yun, dito sa may chamber natin, makita natin yung logo ng Zeus or yun ang picture niya. Ganon din sa kabilang side. Dito sa bandang taas, yung airflow control natin. So iikutin lang natin yan para i-adjust. Ayan, nakikita natin na pabawas ng pabawas, kabilaan yan, dito sa kabilang side. Dito may nakasulat tayong Geek Vape, kabilang side ganon din. Papunta naman dito sa fill port natin. So open lang natin, quarter turn dito sa pinaka top cap natin. Then hihilahin na natin siya palabas. So makikita na natin yung butas natin yan, dalawang kabilaang gilid kung saan tayo mag-refill. Then makikita natin yung coil dito sa ibabaw. Sa may side ng top cap natin, meron tayong rubber o-rings dyan. So pag ibabalik natin siya, push lang natin, hanapin lang natin yung pwesto, quarter turn, then lock na siya. Papunta doon naman sa coil natin mga iPuff, i-thread out lang natin tong pinaka-ilalim or pinaka-base ng atomizer natin. Pag open natin, makita natin yung contact natin dito, yung negative and positive. Positive yun nasa gitna. Then meron tayong naka-pre-installed sa kanya na coil. So ito na pre-installed na coil natin mga iPuff is M series din na meron resistance na 0.14 ohm. Pwede natin siya i-fire ng 60 to 80 watts. Kantal A1 mesh coil, ayan, ganyan siya sa loob. So single mesh coil lang siya. Ito yung gagamitin natin sa video na to. Kapag bago ang coil natin, prime lang muna natin siya or lagyan natin siya ng juice. Then kapag ibabalik natin siya mga iPuff, wala namang saktuhan, basta ipapasok lang natin siya dyan and ma-insert natin lahat na itong mga o-rings na to. So push natin siya dyan. Ayan, nakita natin na wala na mga sobra-sobrang o-rings. Okay na yan. Balik lang ulit natin tong base ng atomizer natin. Refill. Okay, so ngayon punta tayo sa device natin. Igigilid lang muna natin to dito. And ito na nga yung L200 Classic Kit natin. So ang device natin mga iPuff is powered by dual 21700 battery. Maximum power natin is 200. Then ayan, dito sa may part na to mga iPuff, yung firing button natin. Yung screen ng device natin, negative and positive button. Dito sa bandang taas, ayan, nakakatago talaga kung saan
saan yung USB port natin. So, iangat lang natin to. Ayan, makita na natin yung USB port natin. Then, katulad ng ibang mga Aegis Legend or Aegis devices mga iPuff is shockproof, waterproof, and dustproof pa rin siya. And yun nga, yung mga bagong series ng Aegis ngayon, yung meron tayong lock dito kung saan may ilalak natin yung screen natin. So, ang mangyayari is hindi tayo makapag-fire, hindi rin mapipindot tong negative and positive button. So, ito yung lock switch natin. Ayan, taas baba lang naman yan. Dito sa may part na to is Geek Vape ang nakalagay. So, katulad pa rin ng itsura or design doon sa mga ibang Geek Vape devices natin. So, masasabi ko talaga sa unang tingin is ang pinagkaiba lang yung laki nito mga iPuff. Ayan, mamaya size comparison natin siya. Dito sa kabilang side, nakasulat ulit Geek Vape, yung frame natin dyan, and etong leather then stitches. Ganun pa rin. Rubber paikot yan dito. Then dito sa bandang ilalim kung saan yung battery compartment natin. So, para i-open siya, slide lang natin to. Then, pag open natin mga iPuff, ay makita natin meron tayong logo ng positive doon na negative. Dito rin sa may side ng battery door natin is meron nakalagay. So, ang gagamitin ko sa kanyang battery mga iPuff is 18650 nga. Kaya gagamitin natin etong adapter natin. So, nasa inyo na kung paano nyo gusto gamitin, kung nakapaganyan siya or pag ganon. Pero mas gusto ko ng pag ganito. Kaya ilalagay ko yung battery, isa is positive, then isa is negative. So, lagay lang natin siya dito sa may positive. Etong kabila is negative. So, para mas malinis kasi siya tingnan pagka ganito. Parehas lang naman yung mga iPuff, okay lang naman kahit paano mo siya ilagay. Then, ipupush lang natin to ng maigi para hanggang mag-lock siya. So, maririnig mo naman magkiklik siya kapag nag-lock na siya. Yon. So, hindi mo na kailangan tong hilahin pa ganun para mag-lock siya. Basta kailangan maipush mo siya ng maigi. Then, automatic na siyang mag-fit doon. Dito naman sa bandang taas kung saan yung 510 port natin. Ayan. Sobrang lapad nito mga iPuff. Hanggang tansya ko is mga nasa 30mm na mga atomizer is kakasya dito. Ngayon, ilagay muna natin tong atomizer natin. Yan ay magiging itsura niya mga iPuff. So, gusto ko na itabi kagad siya dito dahil para mas ma-appreciate nyo yung laki niya mga iPuff. Sa palad ko muna, medyo malaki na ang palad ko. Ayan. Hindi na talaga siya maitatago. Hindi, ayan. Halos ito lang yung nag-abot sa daliri ko. Ayan, kahit pa kabilang side. So, itatabi ko siya dito sa L200 dahil wala na ako nung naunang Aegis Legend mga iPuff na iwan ko na sa Philippines. So, eto is palagay ko marami na ring familiar sa inyo yung L200 na naunang lumabas na meron na tayong switch dito sa may side na to. So, ayan, makikita nyo na medyo malayo-layo yung difference nila pagdating sa size. Dual 18650 battery ang pwedeng gamitin natin dito. Pagdating naman sa may harap, nagmukhang maliit etong L200 natin. Pero maliit na rin naman to para sa isang dual 18650. Pero ayan, ganyan kalayo yung size natin sa kanya. So ngayon punta naman tayo sa may screen ng device natin. So para i-power siya, press lang natin ng 5 beses yung firing button natin. So ngayon kasi naka-on na siya. Then kapag naglagay tayo ng coil sa kanya, yung magtatanong or ng atomizer sa kanya, then bagong on siya, magtatanong ng new coil. So i-S mo lang yan. Then ito na nga yung screen natin mga iPuff. So katulad lang rin siya doon sa mga latest Aegis devices natin mga iPuff na nandito yung mode natin, battery level, wattage natin, ohms, amps, voltage, then puff counter natin dito sa bandang baba. So para pumunta sa iba-ibang modes niya mga iPuff, ganun pa rin, press lang natin ng 3 beses itong firing button natin. So 1, 2, 3. Mag-highlight na yung power. So next lang natin gamit tong negative or positive button natin. Ayan, dito na tayo sa temp control, nickel, titanium, stainless steel, TC-TCR, variable power curves, bypass mode, then balik ulit sa power. Then habang naka-highlight yan mga iPuff, pwede mo i-press ng sabay itong negative and positive button natin para baguhin yung color ng screen natin. So ayan, magluloop na lang siya sa mga colors na available sa kanya. Then pag pinress natin tong firing button, bababa siya dito sa resistance natin. Pwede mong i-lock yan. Then bababa dito sa puff counter. Press mo lang yung negative or positive button para mag-clear puff siya. At syempre yung lock nga natin mga iPuff, slide lang natin yan pababa. Ayan. Magla-lock na yung device natin. Hindi natin mapipindot to pati ito. Slide up lang natin, unlock na kagad siya. So ganun lang kasimple itong gamitin yung device natin mga iPuff. And ngayon naman, ibabalik ko na sa akin yung camera para sa iba pang mga detalye tungkol dito sa L200 Classic Kit by Geek Vape. Alright, so yun mga iPuff, na ito yung unboxing natin and yung specifications niya. Tulad ng ibang mga Aegis mga iPuff, marami naman silang pagkakaparehas dito. So masasabi ko lang na pinaka na iba dito, unang-una, yung size natin mga iPuff. Katulad ng pinakita ko sa inyo sa size comparison natin. And ayan, sa palad ko mga iPuff, halos hindi nag-aabot nga yung daliri ko. So mga dulo lang. So ganun siya kalaki. And yun nga, 21700 kasi ang pwede natin gamitin sa kanya, dual. Para sa mga tao na naghahanap ng mas malaking battery capacity, kung halimbawa yung dual 18650
650 is parang nagkukulang na sa'yo sa isang araw or talagang gusto mo na hindi ka basta-bastang nagcha-charge ulit, palagay ko magugustuhan mo to. And yun, pagdating sa specifications ng mga iPav, wala naman masyadong nabago. Lagi ka naman din sinasabi dun sa mga latest na nilabas ng Aegis, etong switch natin is malaking bagay para sa akin. Para at least hindi na tayo power on and power off, lalo na kung saglit lang naman natin siyang hindi gagamitin. So, isang slide lang tayo sa kanya, pwede na natin siya ibulsa, ilagay natin sa bag natin, then kapag gagamitin na natin, isang hugot lang, slide lang ulit natin tong lock niya, then pwede na natin siyang gamitin. So, maganda yun mga iPav. Then, pagdating sa screen natin, wala naman din silang binago, same chipset pa rin doon sa ibang mga Aegis. Then, yung paggamit sa kanya, or pag-operate sa kanya is napakadali lang mga iPav. Nakita nyo naman doon sa unboxing natin. So, yung mga tao na gumagamit na ng Geek Vape, hindi na kayo maninibago, ganun pa rin siya kasimple gamitin. Then, yun nga, yung mod natin mga iPav is may kalakihan siya. So, iba sa inyo, marami naman dyan sa atin sa Philippines na talaga mas preferred na gumagamit ng revealable atomizer. So, kung halimbawa hindi itong Geek Vape Z ang gagamitin nyo, ma-recommend ko na medyo malaking atomizer ang gamitin mo sa kanya. Kasi kung ang gagamitin mo dito mga iPav is yung mga nasa 25mm in diameter na mas common natin nakikita, 25 and 24 yan yung mas madalas na mga size ng atomizer. So, kung dito mo siya gagamitin, magmumukhang maliit yun. Pero kung tatanungin nyo ako kung gagana, yes, gagana yan mga iPav, magagamit mo pa rin siya. Nasa sayo pa rin naman yan, pero mas nare-recommend ko lang na malaki para at least bumagay sa bulky nating mod. Okay, pagdating sa Geek Vape Z mga iPav, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, nagawan ko na to ng review, pero i-test pa ulit natin siya mga iPav. Ang gamit ko ang coil sa kanya is yung 0.14 ohm. Then medyo nagbawas ako ng konting airflow natin mga iPav. Nag-cut lang ako ng konti, pero hindi siya abot sa kalahati. Then gagamitin ko siya ng 80 watts. Alright, so pagdating sa vapor, syempre mga iPav, kaya niya mag-produce sa malakas na vapor. Nakita niyo naman yung coil natin, may kalakihan siya. At yung M-Series is masasabi ko na isa sa pinakamalasang coil ng Geek Vape. Siguro gawa na rin ang power ng device natin. Then syempre mas naluluto talaga na maayos yung juice natin doon dahil malaki yung coil natin. And syempre yung design na rin ng Geek Vape Z. So yung Geek Vape Z mga iPav is top airflow. So nandito yung dadaan yung hangin natin, bababa doon sa may coil natin, then aakyat ulit sa paghigop natin dito papunta sa may mouthpiece. So katulad nung sinabi ko, kasi natatandaan ko talaga tong atomizer ng mga iPav. Itong kulay gold na to mga iPav, yan yung ginawa ko ng review na itong Geek Vape Z. At nung first time ko nga siyang gamitin, yung M-Series coil ng Geek Vape, is nagulat ako sa performance niya dahil nga talagang lasang-lasa ko yung juice sa kanya. So isa yan sa talagang gusto ko na coil ng Geek Vape and yung atomizer nila. Then yun, balik ulit tayo sa mod natin mga iPav. So nagbigay naman sila ng 18650 adapter kung halimbawa yun lang yung battery mo. Pero syempre, mas ma-recommend ko mga iPav na bumili ka ng 21700 kung gagamit ka nitong device na to para syempre ma-maximize mo, kaya ka rin bumili nito mas malaki para magamitan mo siya ng malaking baterya. Alright, so overall naman sasabi ko dito sa device na to mga iPav, katulad kanina, kung naghahanap ka ng device ng Geek Vape na may kalakihan at malalagyan mo ng malaking battery, palagay ko magugustuhan mo to. And yun na siguro para sa video na to mga iPav. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Vape safe!